Alright, hello mga kabos amo, kamusta? Welcome back sa ating YouTube channel. Today's vlog ay gagawin po natin yung motor na microbike. So maingay po yung panggilid niya, parang may daga po sa loob. So panoorin nyo lang po yung video mga kabos amo kung paano po natin naalisin. At makakuha po kayo ng technique at mga tips para po pag nangyari po sa motor nyo mga kabos amo, ay alam nyo na po kung paano po yung paraan, kung ano po yung gagawin nyo para po mawala yung ganitong klaseng ingay sa panggilid ng mga scooter. Kaya simulan na po natin yung vlog mga kabos amo. Pakinggan po muna natin yung ingay na sinasabi ko. Let's go! So yan mga kabos amo, baklasin na rin po natin ito pong nut para po sa ating torque drive. So tanggalin po natin yung nut, meron pong washer yan. Tapos matatanggal na po natin itong clutch bell. So yan mga kabos amo, makikita nyo po yung clutch bell natin, meron pong mga dumi. So nagiging reason po yun kaya po umiingit po yung panggilid ng ating mga scooter. Tanggalin na rin po natin ito yung drive phase mga kabos amo. Tapos yung belt, tanggalin na rin po natin yung fan belt. Yan. Tapos ito na po yung torque drive natin, natanggal na po natin. Sunod na po natin ito mga kabos amo, yung pulley. Baklasin na rin po natin yung pulley natin. At makikita nyo po mga kabos amo yung sobrang dumi. Ayan po yung naging reason kung bakit minsan sobrang ingay po ng panggilid natin. Huwag po kayo agad mag-alala sa mga ibang parts. Kasi po mga kabos amo, yung iba, minsan madumi lang po sila kaya sila umiingay. Katulad po na nangyari dito. Pero may gagawin po tayong paraan mamaya para po maiwasan natin na umingay po ng ganon. Katulad kanina na panood nyo sa video, iiwasan po natin yun. May technique po tayo kaya stay tuned lang kayo. Tapos ayan mga kabos amo, yung pulley natin kung mapapansin nyo, sobrang dumi rin po niya. So dinamay na po natin siya. Ayan, pati po yung mga pliable. Lilinisin na po natin sila lahat. CVT cleaning na po tayo dito. So ito po gamit natin mga kabos amo, CVT ng RS8. Right, so yan mga kabos amo. Next na po natin, ito po yung ating clutch bell at yung ating torque drive. Pero mga kabos amo, bago po natin siya ibalik, may gagawin po muna tayo mga kabos amo. So lilihain po natin siya ng 60 na grit. So yung magaspang po na liha mga kabos amo. Ayan, basta magaspang po, huwag yung mga pino kasi baka lalo pong kuminis. Ayan, so iniiwasan po natin dito yung babalik po yung ingay ng panggilid natin. Kasi po pag makinis po yung clutch bell,
Then matigas po yung clutch lining, possible po talaga na umingit po yung panggilid natin kapag inaarangkada natin. So, sarili pong diskarte lang to mga kaboss amo. Nasa inyo po kung pwede nyong gayahin or hindi. So, pero po ang isa pa pong paraan, pwede nyo pong ipa-regroove yung inyong clutch bell at magpalit po ng clutch lining. So, ito po ay share lang po kung ano yung pwede nyong gawin kung wala pa po kayong budget. Alright? So yan mga kabosamo, natapos na po natin. Ito yung ating clutch lining. Next naman mga kabosamo, ito naman po yung ating bell. Ito naman po yung ating gagamitan ng liha na 60 grit. So para po sa ganung paraan mga kabosamo ay gumaspang po ng kaunti yung ating clutch bell kasi po sobrang makinis po to. So nagkakos po talaga ng ingay sa motor. So tara po lihain po muna natin mga kabosamo. At balikan ko po kayo mamaya-maya. Let's go! A few moments later. So yan mga kabos amo, nagbabalik po ulit tayo at ayan po na install na po natin yung ating mga panggilid parts. So yan, nalinis na rin po natin siya mga kabos amo. Alright, ngayon naman po mga kabos amo ay ite-testing po natin siya. Yan, so start ko po muna siya mga kabos amo para po ma-check natin kung okay po ba, kung wala po bang umiingay. So far so good naman po mga kabos amo yung naririnig natin sa panggilid natin. Okay, so ibalik na po natin yung ating crankcase. Ayan, para po ma-check natin kung nawala po yung ingay katulad po kanina. Right, so tara, balik po muna natin. Tingnan natin kung mawawala na. Wala na. Tahimik na. Wala na. Parang bago na ulit. So yun lang mga kabos amo yung ating vlog para po sa araw na ito. Sana po mga kabos amo ay nakatulong po sa inyo at nagkaroon po kayo ng konting idea kung paano po mag-ayos. So ulitin ko po mga kabos amo, hindi po tayo expert. So nag-aayos lang po tayo ng mga motor kapag po alam talaga natin. So pag hindi po natin alam mga kabos amo, kailangan po natin mag-consult dun sa mas marunong sa atin. So hindi po tayo pro, kaya po non-pro ang ating channel. So huwag nyo rin po kalimutan i-follow yung Facebook page natin mga kabos amo, Non-Pro Mechanic. Then syempre, kung nagustuhan nyo po itong video na to, hindi po kalimutan i-like, share at mag-subscribe na rin po kayo. I-click nyo na rin po yung bell icon para updated po kayo lagi sa mga upload natin na video. So hanggang dito na lang po mga kabos amo, maraming salamat po sa palaging pagsuporta ng channel natin. Thank you mga kabos amo and God bless. Ride safe!